Sunod nga bersikulo kay dinhi ta magbasa sa Psalm 127 verse number 1. So Matthew chapter 6 in verse number 33, kung nakaabot na mo diha, say amen. Amen. So ang pulong sa Dios nagingon diri sa ato mga higala in verse number 33. But seek ye first the kingdom of God and his righteousness, and all these things shall be added unto you. Unya mo adto ta sa Old Testament, dinhita sa Psalm 127. Psalm 127 sa bersikulo 1. Basahon nato ni Psalm 127 in verse number 1. Unya magsabay ta ninyo sa pagbasa ani nga bersikulo, Psalm 127 in verse number 1. Kung naabot na mo diha, say amen. Ang pulong sa Dios nagingon diri, sabay-sabay, ready, begin. Except the Lord build the house, they labor in vain that build it. Except the Lord keep the city, the watchman waketh but in vain. Magpray ta ninyo, ang Dios magpanalangin sa unang mensahe nato karong buntag. Amahan na mo nga langit nun, salamat kayo Lord sa imuhang kamaayo. Thank you for your mercy, your compassion, and your grace given for us today. Salamat Ginoo nga imong ming gitagaan og pribilehiyo nga makasimba karon sa imo sa unang Domingo sa bagong tuig sa espiritu sa kamatuoran. Salamat Lord nga ako makaigsuunan. Lord, naa dinhi karon nagsimba Ginoo, panalangin ni Lord ang tanan nga naa diri sa balay tigumanan karon, ug panalangin ni ang mensahe. Panalangin ni kami nga maminaw Ginoo, gamita kini Lord nga mo transform sa mo ang kinabuhi ug mo encourage sa mo. I pray for wisdom today as I speak. Fill me Lord with your Holy Spirit. I acknowledge wa ko'y mahimo Lord kung wala ka. Father, please move upon our lives today, and I pray Lord nga adunay kadaugan nga masinati namo karong buntag Lord God. Father, kining tanan among ginaampo ginapasalamatan sa pangalan ni Kristo nga among Ginoo gabong manluluwas. Amen. Salamat ug pwede na tanin maglingkod, and once again good morning and Happy New Year. Amen. Salamat sa Dios that for His goodness, for His faithfulness, kay gitagaan gyud ta niya maygala og bag-o na pod nga tuig. Amen. So the message that we're going to talk about this morning is starting the year right with God. Starting the year right with God. So maghimo ko og kaning mga series of lesson about New Year, mga higala, new beginning in the month of January. So natay mga laylahing ang mga topic nga pagahisgutan during sa ato ang mga worship services nato. So karon sa ato ang unang lesson sa ato ang series kay mao ni siya starting the year right with God. Sugdan nato ang tuig nga tama uban sa Dios, kauban sa Dios. Amen. Aron sakto ang sugod, ang pagsugod dapat sakto nga persona ang ato ang sundon. So kinsa nga persona ang ato ang sundon mahigala aron mahimong sakto ang ato ang pagsugod nato sa bagong tuig? Mao ang Dios. Amen. Higala, kung ang Dios ang sinugdanan, sigurado nga panalanginan ta. Amen? Mao na mga higala, no? Sugdan nato uban sa Dios, unya magpabilin ta sa Dios, no? Within the year, magpabilin ta sa Ginoo higala. No matter unsay mga tubangon nato, nga mga trials, challenges, temptation, whatever, unsay mga problems sa unahan nga nagpaabot sa tumigala, just stay with God this year. Amen? And the year with God. Tapusa ang tuig karon ha. Tapusa ang tuig diha sa Ginoo. Okay? Nay mga uban nagsugod sila sa Ginoo but gitapos nila may gala ang ilang tuig with disappointment, with defeat, with hurts, and dili gyud maayo ang pagtapos may gala, no, sa tuig sa uban nga mga Kristohanon. Pero salamat sa Dios kay kaning bag-ong tuig may gala kanunay ni naghatag sa tuwa og mga bag-o nga mga panalangin og mga opportunities. Amen. God has given us new beginning. He has given us new opportunities, new hope, new blessing, new opportunity means new plans, new hope, and new expectation.
Now, daghan kayong mga tao nga naay mga New Year's resolution sa bag-ong tuig. Na sila mga family goals, na sila mga financial goals, na po sila mga health goals. But the sad truth, mga higala, is this: many start the year without starting with God. Daghang mga tao nagsugod sa tuig nga wala nila gisugdan ang tuig uban sa Dios. Higala, pag ikaw aduna nay Kristo sa imong kinabuhi, paminaw, sugdi ang tuig uban sa Dios. Everything ay ihatag sa Ginoo sa imo, paminaw, tanan unaha gyud ang Ginoo, mga igsoon. Because if we don't start the year with God, we will struggle to finish it with His blessing. If we don't start the year with God, lisod kayo tapuso ng tuig nga naay kalinaw og panalangin. So importante sa atong kinabuhi as a Christian, sugdan nato ang tuig uban sa Dios. Because if we don't start the year with God, we may be busy all year, but we will never be blessed. Basin mahimo kang busy karong tuiga. Basin mas daghan kag mga buhaton karon nga tuig, mga igsoon. Daghang mga demands sa imuang kinabuhi, pero kung dili nimo sugdan ang tuig uban sa Dios, mahigala, basin mahimo kang busy pero dili ka mapanalanginan sa Ginoo. Proverbs 16 verse number 25 says, there is a way, atong ibutan sa screen, there is a way that seemeth right unto a man. That's what the Bible says. Ang danger ba kay daghan ta gusto buhaton karon nga tuig, pero basin dili apil ang Ginoo, mahigala, sa mga butang ato ang buhaton. Moingon ta, mao ni ako ang buhaton karon nga tuig, ingunani mga higala. Sa atong unahuna, sa atong pananaw, sakto, pero basin dili siya sakto sa mata sa Dios. Because the Bible says, there is a way which seemeth right unto a man. Mga igsoon, mga higala, if we truly want God's blessing, God must be our beginning. Dili lang siya himuon nato nga backup sa atong kinabuhi karon nga tuig. Amen? Pero himua siya nga sinugdanan sa imo ang kinabuhi. Kay sukat pa sa sinugdan, mga higala, the Bible says, in the beginning, God, yun na, amen? Ang gusto sa Diyos, siya yun na ang mauna, siya yun na unahon, siya yun na ang number one. Wag laing butang, wag laing tao, wag laing, mga higala, nga mga agenda, nga mas mauna pa kaysa sa Ginoo. Amen ba? Higala, so, this question, we ask this, so this morning, atong pangutanaw ni nga pangutana, how do we start the year right with God? Now, let me give you, may gala, a few things this morning on how do we start the year right with God. Well, sa ato ang gibasa, may gala, in Matthew chapter 6, verse number 33, it's very clear what the Lord Jesus said to us. But seek ye first the kingdom of God. Amen? So, number one, proper priority. Proper priority. Daghan mga priority, pero ang proper priority is this: seek God first. Mao gyud ay proper priority. Amen? No matter unsa ka importante ang kanang mga uban nga mga butang diha sa imong kinabuhi, wa na laing mas importante ana gawas sa Dios, mga igsoon. Kay si Kristo nagsulti siya, seek ye first the kingdom of God and His righteousness. Wa na laing mas mulabaw ana. Amen? Mao na pinaka-importante, because the word first, kung atong hisgutan ang first, may gala, it means priority, dili na position. Amen? It means priority. Sa imong kinabuhi, mga igsoon, God must be your first priority. Ang Diyos, di siya mudawat og kanang mga salin-salin. Di siya mudawat og mga leftovers. He deserves leadership sa ato ang kinabuhi. So in your life, aron mahimo ba no nga bless ang imong tuig, mga igsoon, sugdi siya uban sa Dios. Himua nga top priority, number one priority ang Ginoo diha sa imong kinabuhi. Amen? Ug ayaw mo, mga higala, ug ka-distract sa mga problema. Ayaw mo ug ka-distract sa mga people, sa mga tao, say kani mga problem, mga people, mga igsoon, mao ni sila muhatag distraction sa ato, mga higala, nga dili nato mahimong first priority ang Ginoo sa atong kinabuhi. Ayaw mo ka-distract, kay sultihan ta mo. Kung dili ang Dios ang una, ang tanan nga mosunod ana, mahimog yung sayop. Way tao, may gala, nga wa gasugod sa Ginoo, may gala, no? Nga nahimong tama ang iyahang kinabuhi. Sayop gyud na.
daghag sayop sa nga mahimo nimo sa unahan pag di nimo sugdan ang imong kinabuhi, ang bag-ong tuig uban sa Dios. Proverbs chapter 3 verse 9. Klaro kay ang giyon sa pulong sa Dios may pasidunggan nato ang Ginoo. Amen. Honor the Lord with thy substance and with the first fruits. Nakita niyo may gala ang unang ang kanang word first dira. So unsa man ang first fruit may gala sa bagong tuig, ang kaning unang Domingo. Amen. Mo ni first fruit. Ihatag nato ni sa Dios may gala. Aron ang mosunod ana mga panalangin. So kung imong gisugdan sa Ginoo may gala, no, kinahanglan i-maintain nimo na. Nga unsa man pastor, unahon nimo permi ang Ginoo. Kay kung karon lang po nimo siya unahon niya sa sunod may gala, dili na nimo may gala, unahon ang Ginoo may gala, then you will miss the blessings of God. Kay ang promise may gala sa atong Ginoo may gala, pag unahon nato ang Ginoo, ihatag nato ang unang bunga sa Ginoo may gala. Parehas karon unang Domingo sa bagong tuig. First fruit man ni siya may gala. The Bible says in verse number 10, so shall thy barns be filled with plenty, and thy presses shall burst out with new wine. Nakita ninyo may gala ang blessing dira? The word filled and the word burst out. Mao nay blessing. Unsa man na siya? Mag-agas-agas. Amen? You cannot even count them. Nga naman, tungod mga higala sa kadagaya, sa grasya nga ning abot sa imuhang kinabuhi. Mo na may higala sa tanang mga butang, kinahanglan ipalabaw ninyo ang Ginoo sa tanang butang. Amen? Sa tanang mga butang, sa inyong kinabuhi, sa inyong pamilya, sa inyong kasing-kasing, sa tanan, sa inyong trabaho, sa inyong negosyo, sa tanan mga higala. Ayaw himua ang uban nga butang, ang uban nga mga tao nga mas labaw pa kaysa sa Ginoo. Colossians chapter 1 verse number 18. Unsay mabasa nato diri? Colossians chapter 1 in verse number 18. The Bible says, and he is the head of the body. Who is this? Jesus Christ. The head of the body is Jesus Christ. And what is the body? The church. Who is the beginning, the firstborn from the dead, that in all things tanawa he, Jesus, might have the preeminence. Amen? Siya ang labaw sa tanan. Siya may gala ang mag-una sa tanan. Siya ang unahon sa tanan. Amen. Mauna ang gingon sa Bible. What does that verse say? Amen. Ang kanang bersikulo nagpasabot nga ang unang adlaw sa tuig sa Dios. Ang unang decision sa Dios. Ang unang income sa Dios. Ang unang schedule sa Dios. Tanan sa Dios una. Anything first may gala is ang sa Dios nato na ihatag. Dili sa atong kaugalingon, dili sa atong pamilya, dili sa atong mga anak, dili sa atong trabaho, dili may gala sa atong mga relatives, kundi dili sa Dios. Nasultihan ta mo may igsoon. When God is our priority, everything else finds its proper place. So dili ka malibog. Nga naman mahimong hanay ang dagan sa imong kinabuhi pag ang Dios ang nakauna di sa imong kinabuhi. You see, God is a God of order. He's not the God of confusion, may gala. The reason nga nung naay mga tao, mga libog sila, tungod dili ang Dios ang nauna sa ilahang kinabuhi. And kanaang mahitabo sa imuha this year, pag di nimo unahon ng Dios, kung ikaw magpadala ka sa imong problema, kung ikaw magpadala ka may gala sa kabisi sa imuhang trabaho, kung ikaw magpadala ka sa kabisi sa imong schedule, kung ikaw magpadala ka sa imong pagbati nimo, mahigas isoon, dili mahimong hanay ang dagan sa imong kinabuhi karon nga tuig. You will be confused. You will struggle. Pagdili ang Diyos, pero sultian ta mo, pag ang Diyos ang nakauna, siya ang imuhang first priority mga igsoon, katong mga uban nga mga butang, nga daw kaniadto, gi kalibugan nimo, gi kabalakan nimo, muadto na sila sa ilang tama nga lugar. Ang Diyos man ang mo-organize, ana. Ang Diyos ang mo-organize sa dagan sa imong kinabuhi. Did the Bible says, may gala, in all thy ways acknowledge Him and He shall direct thy paths? Di ba ka na ang gingon sa Bible? Sa tanan nimo mga dalan, ilho nimo ang Diyos, i-recognize mo siya, i-acknowledge mo siya, and He will be the one who directs your path. Siya ang magtudlo sa imuha kani ang buhata, diri ka mo sulod, diri ka mo agi, diri ka mo adto, diri ka mo lakaw, dira ka mo dagan. Mao ni decision nga buhaton nimo, mao ni tama nga pilion nimo. Ang Dios mga higala ang mag-guide nimo. That's why this year mga higala, unsay imong dapat nga buhaton, put God first.
Maunay proper nga priority. When God also is our priority, ikaduha, blessings follow God's order, not our effort. Pag unahon na tumaygala ang Diyos, pag siya nga to ang priority, ang mga panalangin mo sunod na sa mando sa Diyos. Dili ta ingon nga maningkamot, aron makuha nato mga igalang panalangin. Did you know that blessings come naturally in our life? Pag unahon nimo ang Diyos may gala, ang mga panalangin dili na lisod mo abot ug muduol sa imong kinabuhi. Kay si Kristo nagsulti, but seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Kanang promise may gala sa nung Ginoong Kristo. Ikatulo may gala, when God is our priority, we stop chasing blessings, but instead we start experiencing them. Di na ka magsigi og kanang gukod sa panalangin. You know what? Nay mga uban nga mga Kristiyano may gala, uban nga mga tao may gala, nga ang ilang gina-chase sa ilang kinabuhi ang mga panalangin. Higala pa minaw. God never told us to chase after blessings. But He did told us, paminaw, He did tell us may gala to chase after God. Gukdo na to ang Ginoo, pahimainaw may gala. If you seek God, blessings will follow. Pag imong pangitaw ng Diyos, pag imong ipursu ang Ginoo, pag imuha siyang unahon diya sa imong kinabuhi, paminaw, ang panalangin mo sunod na sa imuha. Isan paminaw, kung ikaw mag-apas sa panalangin, daghag mga higayon sa imong kinabuhi, di mo maabot ang panalangin. Nga naman may gala, ang Diyos ang magbuot anang mga panalangin kung ihatag ba na niya sa ima o dili. Hello? But you ever desire a blessing in your life, may gala, importante, you must seek God. Gukda ang Ginoo. So, to be blessed in 2026, start the year with God. Kay maunay tama. Seek God first. Amen? Higala paminaw, when God is our priority, ang tanan sa kinabuhi ma-align sa iyang kabubuton. Gusto ba ninyo may gala ang inyong kinabuhi ma-align diya sa iyang kabubuton? Sultian ta mo mga igsoon, pag ang imong kinabuhi ma-align diya sa iyang kabubuton, adunay kalipay o kalinaw nga masinati nimo sa imong kinabuhi. That's the secret of being blessed, to having peace and joy in life. I-align ang imong kinabuhi sa kabubuton sa Diyos. But pastor, how? Put God first. Put God first. Kay kung dili ang Diyos ang una sa atong kinabuhi, then He is not truly the Lord in our life. So kinsa bagyod ang Ginoo sa atong kinabuhi? Kinsa bagyod ang atong ginapaningkamutan nga ginasunod sa atong kinabuhi may gala? Is it ourselves? Is it other people? Or is it the Lord Jesus Christ? Pag siya mga igsoon, then siya ang ato ang apason sa atong kinabuhi. Amen? If you want to be blessed this year mga igsoon, seek God first. Not just on the first Sunday of the year, but in everything, seek God first. Igsoon paminaw, kani akong isulti siya tanan. When God is our priority, siya ang mahimong provider in everything for our needs. Higala pa minaw, di jud ka magkinabuhi nga mapuno ka sa kabalaka o kahadlok may karong tuiga pag kay balo ka ug diha sa imong kaugalingon may imo jung ginauna ang Dios. Now, I know mga igsoon nga pipila nato diri naatay mga ginakabalakaan. Na isa mga igala no ka church member nga ako siyang gi-encourage. Kay dugay na siya wala ga simba mga igsoon. So gi-chat na ako siya nga magkuan nga ana. So ang iyang kuan mga igala ba no kay ning balik siya mga igala dito sa Davao kay nangita kinalan siya mga igala magtrabaho na pod kay nagworry siya sa iyang mama ingon ana kay kinahalan nga operahan. So ako gisulti, ako ang gi-chat mga igala, isa akong basahon sa inyo mga igala kay para eksakto gyud akong mahatag sa inyo. Akong giingon mga igala sa iya is this. Kanim. Akong giingon sa iya ha. Well, nangutan ko siya, asa na ka karon? New Year na.
Reply siya, Happy New Year, Pastor. Sorry, Pastor, wala ko kabantay sa imong message. Naguli ra ko dayon, Pastor. Nagundang ko sa akong work, pero nang-apply po dayon ko lahi nga company, maong na busy ko. Need man jud good support ni mama financially kay nagalala na iyang condition unya plan na mo ipa-opera siya this year nila kuya. Kamera man good makasupport sa iya. Asa ka nag-apply? Reply ko, asa ka nag-apply? Asa ka nag-work? Ugon sa nga work. So, mo na yung giingon may gala nga, mo na yung trabaho, yung nana, and nagsulti siya, pero nagplano po ko paso nga mga apply ko o eskwelahan, ingon nana. Well, akong gisulti sa iya may gala is this, okay man ang mag-work, kay need man jud ta og kwarta, pero dapat og unta, dili isalikway ang pagsimba sa Ginoo. Matthew 6:33, akong gihatag nga verse sa iya may gala. Yung paminaw, ayaw mo o kalumos sa inyong mga problema. Ayaw, do not allow the problems, the worries, and the fears of life, may gala, to overwhelm you, to drown you. Nga inyong mga gala, malimtan ninyo may gala, nga naay mas bigger God kaysa sa inyong mga problems and worries ninyo. Akong gingon may gala sa iya is dili man good maayo og tama nga work na lang halos ang ato time ug wala na ta time para sa pagsimba. Hinumduman nato nga ang Ginoo ang tinuod provider nato. Nya gi-heart niya mga igsoon. Reply siya sa kuha, gani pastor. Nga na siya sa kuha, nagaipon pa man good ko pastor para maka-review ko para sa Santo Tomas nako makapangita og trabaho. And then akong gi-reply sa iya, okay, hopefully makabalik jud ka og kanang simba, magampo ko para sa imuha. Amen. Higa pa ba di na ay mga problema tuod sa ato ang kinabuhi. You know what? Kung natin mga ginaatubang nga problema last year, naagya po na mga problema karong tuiga may isuon. Expect it na lang. But do not allow those problems, mga igsoon, those distractions, mga igala, to drown you, to drown your faith, to kill your faith in God, to lose your focus in Jesus, mga igsoon. Do not allow them, mga igala, kay the moment nga magpadala ka ng mga problema ni mga igala, ma-miss nimo ang power sa Ginoo nga makita nimo diha sa imong kinabuhi. Amen? So, importante, mga igala, no? Keep your faith. Keep your focus and put God first and you will be fine. Amen ba? So, point number 2 ta mga igsoon. When God is our priority, siya mahimo provider na to in everything for our needs. Number 2, perfect dependence. So, how do we start the year right with God? Number 1 is proper priority. Number 2, perfect dependence. Perfect dependence. Unsa man na? Trust God fully. Trust God fully. I-commit ba nimo ang imong kasing-kasing diha sa Ginoo may gala karong tuiga? I hope so mga igsoon. I-commit ninyo. Way laing pinaka the best sa liga nimo, sa tanang butang, sa imong kinabuhi, sa imong pamilya, sa imong mga panginalan, kundi ang Dios. Perfect dependence means choosing to rely completely on God. Nadunggan ba ninyo ang word completely? Mao na ibut pasabot mga igala, perfect dependence. Dili partially mga igala, but dili partially sa Dios o partially sa atong kaugalingon. Ang but pasabot aning perfect dependence mga igala is piliun nimo nga mosalig ka completely diha sa Dios. Okay? It is the decision to say, Lord, I will not move without you. Dili ko mulihok without sa imuha. Kung wala ka. Perfect dependence means trusting God's wisdom. Nasulat na ito there? Okay. Sige pa. Kani. Kato. Tanawa. Perfect dependence means trusting God's wisdom over our own. Mas musalig ka sa kaalam sa Diyos kaysa sa imo ang kaalam. It is trusting God's timing over our impatience. Igsoon kita sa mga tao natay problema sa pagka-impatient. Amen? People cannot wait. Pero may gala, kani magdependa sa Ginoo wholly and completely. It means may gala, musalig ka sa timing sa Ginoo. Amen ba? Higala paminaw mo, pag ikaw may gala, musalig ka sa timing sa Ginoo, you will never be disappointed. But you will be happy. You will be contented. You will be satisfied.
Pag musalig ka sa timing sa Ginoo. Pero pag di ka musalig sa Ginoo, kay gusto mo, karon gyud nimo ipahinabo mga igsoon paminaw. Ma-disappoint ka. Ma-hurt ka. Mag-stumble ka. So, complete dependence means timing, trusting God's timing and trusting God's power over our limitation. Hinumduman na ito may gala. No? Nag-serve ta og limitless nga Dios. Way limit sa Ginoo may gala. God has an infinite power. God has infinite power. God has infinite strength. Dili mahubas ang kusog sa Dios. Dili mahurot ang gahom sa Ginoo. Pila na ka years may gala nga nag-exist ang Ginoo. No one can tell. Kaya nga naman may gala, sa Diyos walay sinugdan, way katapusan. Ang time naa, ang yuta naa, ang kinabuhi sa tao naa, ang tanang mga butang, diri sa kalibutan, naay katapusan. Pero ang Diyos wala. God is eternal. Busa may gala, importante, karon nga ito may gala, aron mahimo nga bulahan ang imong tuig mga igsoon, importante mo salig ka completely sa Dios. Salig ka sa iyang kaalam, salig ka sa iyang timing, ug musalig ka sa iyang gahom niya. Kay walay limit sa gahom sa Dios. Ikaw limitado ka. Limitado imong kusog. Tama? Limitado imong kaalam. Limitado mga igsoon ang tanan nga naa dinhi sa atwa, pero ang Dios nga naa sa tuang kasing-kasing ug naghari sa tuang kinabuhi di na limitado. Amen. Mo nang giyon sa Bible, Psalm 127 verse 1, Psalm 127 verse 1. What did the Bible say? Psalm 127 verse 1. Except the Lord, kung dili ang Ginoo ang mutukod sa balay, tanan nga naglabor da, tanan nga nagtrabaho da, mahimong kawang ilang trabaho, ang ilang kahago. Amen. Pag di ang Ginoo may gala, kauban nimo sa imong trabaho nimo, bisag unsa ang imong sakripisyo nga gibuhat may gala, kawang datanan basta di nimo apil ang Ginoo. Kanang yun sa Bible, except the Lord build the house, they labor in vain that build it. So kanang nga bersikulo nagtudlo sa tuwa that human effort without God is not enough. Ang success nga masinati sa tao may gala, pagkauban diya ang Dios, magamay man na siya nga success, o madako man na may gala, basta nakauban ang Diyos, di nakawang. Amen? You see, perfect dependence is not doing nothing. Ang but pasabutan ng perfect dependence ba, dili but pasabutan ng wala kay buhaton. Perfect dependence is doing everything but with God. Gibuhat nimo imong best. Yes, naglabor ka, naningkamot ka, pero kauban nimo ang Diyos. Nay mga tao nagatrabaho, nay mga tao nagserbisyo, nay mga tao nangalagad, nay mga tao may gala, naghago sila. Pero tanawa, dili kauban ang Diyos. Bisag unsa pay success nga masinati nila o ma-experience sila may gala paminaw, kaawang gihapon na sa batas sa Diyos. Kay nga naman, wala siya'y apil. Amen. Muna karong tuiga, bisag unsay buhaton nimo, asa man ka may gala ga work, unsa may panawagan sa Ginoo sa mga importante, apila ang Ginoo diha sa imong kinabuhi, sa imong panabaho, sa imong ginabuhat nimo para di sa imong kaugalingon, sa imong pamilya nimo, dapat kauban nimo permi ang Ginoo. Amen. So what perfect dependence is not? Na ba? What perfect dependence is not? Perfect dependence may gala is not, number one, laziness. Dili ka na magtinapulan ka. Nay mao mabsulti sila nga nagsalig ko sa tibok na akong kasing-kasing sige no mao nang wa ko gatrabaho ron. Pinga na paminaw. Perfect dependence is not laziness. Perfect dependence is not irresponsibility. Perfect dependence is not bahala na si Ginoo, bahala na si Lord without obedience. Pwede ka musulti aning bahala na ang Ginoo basta nakagibuhat. Amen. You leave the result to God. Amen. Di ba? Nasa tao ang gawa, nasa Diyos ang awa. Di ba? Kanang gingon may gala sa saying. So, mo trabaho ta, mo serbisyo ta, maningkamot ta. Pero dapat may gala, sa atuang pagpaningkamot nato, sa atong ginabuhat nato, kauban nato ang Diyos. Lord, buhaton ako akong part, pero ako ang itugyan sa imuha ang result ani Ginoo. Mao na itinuod nga kuan.
Mo na may kung gamay o dako ang imong maani gikan sa imong kahago nimo may gala, you still praise him. Kay kung maura na gihatag sa Ginoo sa imo, maura gyud na. Kana nga panahon. Na mga panahon may gala nga kuan gamay lang sa ang ihatag sa Ginoo may gala because he wants to test our devotion to him. He wants to test kung sa bagyod ta katinod nga ning dependent ning depend sa iya ha. Kay kasagaran sa mga Kristiyanon pagtagaan sila abunda sa Ginoo may gala, the next nga trabaho nila di na sila magigala kanang maningkamot yun. Relax na sila. Unya ilahan ng kalimtan ng Ginoo, ilahan ng isalikway ang Ginoo. Kana biya nagakahitabo sa kadaghanan nga mga Kristiyanon karon, mayrag sugod pero dili consistent. Mayra may gara katong panahon nga wa pa sila tagay panalangin sa Ginoo pero sa diyang tagaan sila panalangin sa Ginoo ning relax na sila unya ilahan nagikalimtan ang Ginoo. Amen. So we prepare. Yeah, well, basahin sa natang verse, okay? Proverbs 21 verse 31. Proverbs 21 verse 31. Tanawan niyo, tanawa. Tanawan niyo ang verse. The Bible says, the horse is prepared against the day of battle, but safety is of the Lord. You see, nakita niyo ang word nga prepared, dira? Asa man na nga part ang prepare? Kita atuan na. So we prepare, but we depend. Because safety is of the Lord. So ang atong part na tumay ka mo prepare ta, mo lihok ta, mo trabaho ta, maningkamot ta, mo sacrifice ta, amen? But while we are doing these things, magdepend ta sa Ginoo kinamay Dios. I believe may gala kung kita maningkamot ta, may gala paminaw kaluyan ta sa Ginoo. So what perfect dependence looks like? What perfect dependence look like? Unsa may dagway aning tao nga kanang nagdepend gyud sa Ginoo mga higala. Mao ni siya. What perfect dependence looks like? Number 1, prayer before planning. Una gyud ang prayer bago plano. Amen. Nayuban hala. Nagplano pero wag ampo una. Unsao man taong paglampo sana inyong mga plano may higala kundi ninyo na iampo. Tinuod ba akong gisulti? So we ask God before we act. Mangayo tauna sa Dios before ta mulihok. Amen. Kung ka sa mga disappointment, daghag mga expectation nimo wala gihatag sa kanila. Gapano lang ka pero wa nimo giampuan klaro nga imong mga higala nga plano nga buhaton. So ang imo resulta, disappointed ka kay wa gihatag sa imuha ang imong expectation. Inomdumin ninyo may gala, God's ways are not our ways. Isaiah chapter 55, please. Basahin na to kadali. Isaiah chapter number 55. In verse number 6, I believe, that's the verse. Isaiah chapter number 55. Okay. Giyon sa Bible, Isaiah 55 in verse number 6. Seek ye the Lord while he may be found. Call ye upon him while he is near. Pangitanin niyo unang Ginoo may gala. Kaya nga naman may gala. Pangitanin niyo ang Ginoo. Samtang makaplagan pa niyo siya. Tawagas siya, no? Samtang haduol siya. Nga naman, versikulo 8. The Bible says, for my thoughts are not your thoughts. Ang inyong mga plano, dili iyang mga plano. Muna importante, mag-ampo ka. Kung na kay plano, iampo ni mo una. Ayaw act dayon human nga human nga nagplano ka. Amen. Nga naman, you will surely come to disappointment mga higala. Daghan sa inyo mga higala, disappointed ka. Daghan ka mga disappointment last year. Kaya nga naman mga higala, wa ka tinuod ga ampo. Amen. Hello. Feelings ang imong ginapairal nimo sa imong kinabuhi, dili ang prayer. Amen. Hello. Tanaw niyo versikulo 8. For my thoughts are not your thoughts, neither are your ways my ways, saith the Lord. So kinsa makamusulti may gala nga kanay imong plano may mo plano sa Ginoo sa imong kinabuhi. Nga giingon sa Bible may gala versikulo 9, tanawa, versikulo 9. For as the heavens are higher than the earth,
so are my ways higher than your ways, and my thoughts than your thoughts. So kinsa makamusot ni Mela, kanang imong plano nimo, mao gi plano sa Ginoo sa imong kinabuhi. Amen. Usay kita ba no, natay mga plano nga buhaton, nga ani nga petsa, ani nga bulan, ingon ani ako ang buhaton ako, ingon ani ang mahitabo, ingon ani. What if dili na itugot sa Ginoo, kay dili niya plano sa imong kinabuhi? Because His ways are higher than your ways, and your thoughts and His thoughts are higher than your thoughts. Muna importante, pray before planning. Amen ba? Unsa pa? What perfect dependence look like? Una, prayer before planning. Number 2, trust before trouble. Trust before trouble. We don't wait for crisis to trust God. Samtang mga igara paminaw, naapata sa crisis moment sa atong kinabuhi, musalig na ta sa Ginoo. Di kay, ay arata musalig sa nabela, kung kanang pait na gid kayo, dili may gana. Samtang wa ka pagapait, samtang blessed ka pa, samtang abundant pa ka bela. Salig na sa Ginoo, i-exercise na ang imong faith sa Ginoo aron inigabot sa panahon nga naay drought sa imuhang kinabuhi ug sa inyong pamilya, di ka maglisod, instead makasurvive ka ug imong pamilya. So trust before trouble. Sunod, ikatulo, obedience before outcome. Ayaw pagulat, ayaw pagulat may gala sa blessing. Unya ayha ka pa mo obey, no? Paminaw, sa wapay outcome, obey na. Kaya di mo may gala, makita ang panalangin kung di ka mo obey una. We obey even when results are unclear. Di ba? Just obey. Kaya nga naman, Hebrews 11 verse 8. Ang pulong sa Diyos, nangiyon sa ato din sa Hebrews chapter 11 in verse number 8, by faith Abraham, when he was told to go out into a place which he should after receive for an inheritance, obeyed. God told Abraham, hawa diha sa imong lugar, adto sa dapit, nga akong ingon sa imuha. Wa siya kabalo asa tong lugar ato. Ang gibuhat ni Abraham, ning obey lang siya, not knowing whither he went. Tanaw, not knowing whither he went. Wa siya kay balo asa siya mo adto. Basta kay nadunggan niya, giinan siya sa Ginoo, pahawa adto atong lugar nga akong giingon sa imo, ning tuman siya. Mao na si Abraham may gala, no? Gitawag siya the father of the faithful. Kay nga naman may gala, gitawag siya faithful. Kay known siya sa iyang obedience sa Ginoo. Giingnan siya sa Ginoo, ihalad ang inyong anak sa ako. Wa siya nagdadua, pagkaugma, kadlawon, gi-prepare na niya may gala panghalad. Amen ba? Wala siya may gala na, wala siya nanigurado una. Bisag wapa niya, bisag wala siya kabalo sa outcome, bisag wala siya kabalo sa result, kay mao ang gisugo sa Ginoo, gituman niya. So sa inyong kinabuhi karon nga toy may gala, mao ni dapat buhaton nato. Kung sa man pastor, kanang complete dependence sa Ginoo. Amen? Perfect dependence. What does that mean? Trust God fully. Trust God fully. Pagsalig sa Diyos, dili tungod kay sayon ang dalan, kundi dili tungod kay siya ang nagagunit sa dalan. Mao na siya mahigala ang punto dira. Barkatingog, no? Sunod mahigala, ikatulo. Ikatulo mahigala is this. So how to start the year right with God? How do we start the year right with God? Una, perfect dependence. Trust God fully. Point 1. Proper priority. Seek God first. Ikadua, perfect dependence. It means trust God fully. Number 3, may gala, is personal dedication. Personal, ikaw sa imuhang kaugalingon. Paminaw, ang imuhang dedication ayaw i-depend sa imuhang pamilya. Ayaw i-depend mga sa imong mama, sa imong papa, sa imong igsoon. Kay si mama, si papa faithful, ako po mag-faithful. Dili ko na igsoon. Kanya-kanya tag-desisyon diri. Kay nga naman, tagsa-tagsa nato hukman sa Ginoo. Ayaw kalimti, pag hukman ta sa Ginoo, dili mo by family hukman. Dili ta by family hukman, dili ta by couple. By individual ta. Busa may gala, ang kaning atong dedication nato, i-personal nato ni mga igsoon.
Ako igsoon, nag-backslide. Ako di ko mag-backslide. Amen. Kani ako ang mama na ko. Kani ako ang asawa na ko. Kuan siya, unfaithful siya sa Ginoo. Ako mag-faithful ko sa Ginoo. Amen. Tingnan naman, inigabot dito sa langit, di naman mag-asawa, di naman magpamilya. Pag-abot dito sa langit, kitang tanan, mga igsoon naman tang tanan. So, individual ang pag-judge sa Ginoo sa tuwa. Busa mayala, diha sa imong kinabuhi mayala, commit your whole year to God. Romans chapter 12 verse 1, di ba? Ang pulong sa Diyos ngayon, present your bodies a living sacrifice. Present tayo mo lawas, isip ko sa kabuhi nga sakripisyo, painayiran ng there, kay kusog kayo. Ang volume, ang master volume. Di ka tong dito. Now, paminaw, God does not want part-time Christians. Hello? Dili gusto ang Ginoo may gala og part-time na Kristohanon. God wants whole life commitment. Dili gusto ang Ginoo seasonal faith mga higala. So kanay imuhang paminaw, kanay imuhang dedication, kanay mo pagsimba, kanay mo pagalaga may gala. Ayo na himuang seasonal mga igsoon kadto nga tuig. Dapat may gala committed ka, consistent ka may gala and faithful ka. Buhatan ninyo na faithful may gala, makita nimo ang kalainan sa dagan sa imong kinabuhi. You can see the difference. Nga naman may gala, ang Diyos may gala, ang mubagkuhan ng dagan sa imong kinabuhi. Amen. Kani imong pamilya kanong nga tuig, kanay imong kinabuhi kanong kanay imong trabaho kanong pwede na i-abound, i-multiply sa Ginoo may gala karon nga tuig basta ikaw committed ka and dedicated ka sa iya karong tuiga. Amen. So dapat dili lang ta January mga higala nga faithful sa Ginoo. Dili lang ang January ang para sa Diyos, kundi dili may gala hangtod sa December. Amen? Naba kay nausik nga bulan last year? Nabay mga simana, nabay mga bulan may gala nga imong giusikan last year? Igala paminaw, kalimti na to, kay nilabay naman to. Ayaw na to balikin mo mga past failures mo. Amen? Ang imong pasalamatan sa Ginoo kanang may gala, gitagaan kag bagong tuig. And that means may gala, bagong opportunity. Another chance. A fresh start. So, tarungan siya karon nga tuig. Live one day at a time. Kada adlaw ihatag sa Ginoo sa imong may gala, siguruha nga imuhang pahimot-on ang Ginoo gimayaon nimo siya sa imong pagkinabuhig sa imong paglakaw. Amen. Aron at the end of the day, makasulti ka, oy, nabuhat ako ni para sa Ginoo karong adlaw. Amen ba? Inguna na, one day at a time. Psalms 37 verse 5. Kung sa igin sa Bible, bigala. Psalms 37 verse 5. Ang pulong sa Diyos, nag-iyon din sa ato in Psalms 37 verse 5, commit thy way unto the Lord, trust also in Him, and He shall bring it to pass. Ito yan. Amen ba? Ito yan mong dalan. Nung sa mga pastor, dalan. Mga pamaagi nimo, mga plano nimo, mga decision making nimo, tanan nga may mga piliyon nimo karong tuig may gala. Itugyan nga to sa Dios. Nganong importante na may gala aron mahibalo ka kung kabubuton bagi sa Ginoo dili kanang butang sa imong kinabuhi. Commit thy way to the Lord. Salig pud sa iya and He shall bring it to pass. Nagpasabot iyang ipakita sa imo unsa gyud ang iyang gusto ipabuhat sa imo ha. Diba, kinahanglan taog kaning kahayag sa Ginoo, kinahanglan tag direction sa Ginoo. Mahitabo lang na kung ikaw mag-depend sa iya fully karon nga tuig. Di na mahitabo kung di ka mosalig sa iya gala. I hope nga walay mahimong unfaithful ninyo karong tuiga mga igsoon. Ha? I hope walay usa ninyo diri madala sa mga problema kay naagid kusog gyud ang balod karong tuiga. Hello? Kusog ang balod. Kusog ang hangin. Basig na ibagyo mo abot sa imong pamilya mahigala, karong tuiga. Pero unta mahigala ba no? Dili mawala imong focus, di ka ma-distract, unta nga mag-depend gyapon ka sa Ginoo, consistent ka sa imong faith nimo sa Ginoo. Amen? Di na nato tagaan mahigala, paminaw, di na nato tagaan ang yawa o another nga kanang biktima. Hello? Ug ikaw ayaw pa biktima sa yawa. Depend on God. You and your family, pag-serve mo sa Ginoo. Amen? Amen?
Aron mga higala, protektahan mo sa Dios, panalipdan mo niya. Naman niya may higala ang pagpanalipod, basta ikaw may higala, duol ka sa Ginoo. Pag duol ka sa iya may pamilya, kung magpaduol ka sa Ginoo, siya ang mo panalipod sa imong pamilya. Kasi kag ampog protection, provision, o panalangin may higala, ikaw may higala, nagpalayo ka sa Ginoo, sao man niya may higala pagprotekta sa imong may higala, kung ikaw magpalayo ka sa Ginoo. Paduol ka sa iya, ha? Amen? So this year, commit your time, commit your talents, commit your treasure, commit your testimony, and decide early. This year belongs to God. Kaning tuigan sa akong kinabuhi, no, panag-iya ni tanan sa Dios. Ang Dios ang magbuod, ang Dios ang masunod tanan sa akong kinabuhi. Kung kana mahigala, maoy buhaton nimo, desisyonan nimo sa imong kinabuhi, sa inyong pamilya karong tuiga may paminaw, mahimong bulahan gina ang inyong kinabuhi mahila karong tuiga. So ato ta sa conclusion. Conclusion, many people will start 2026 excited, but only a few will start it established. Higala paminaw. Hinumduman ninyo, ang excitement ma-fade. Hello? But ang commitment, paminaw, mag-last siya. Maunay gusto sa Ginoo sa imong mga dili lang imong excitement kundi ang imong commitment nimo para sa iya. Kay nga naman may gala, bisag na ay bagyo o bisag na ay panalangin, dili ka mausab. Fix ka. Kay nga naman may gala, committed ka. Amen. You know what? Na yung mga uban, dili sila committed. Ang ilang kinabuhi may gala, kesera-sera may gala. Whatever will be, will be. Kana ang ilahang gibatasan, gihimong prinsipyo, katong miaging tuig, ug mauna karon wala na sila sa simbahan. Don't make your life a kesera-sera. Whatever will be, will be. The future is not ours to see. Higala paminaw, himua ang imong kinabuhi nga committed ka diha sa Ginoo. I may fall, but I will rise up again. And I keep going, I keep running for Jesus. Amen. Damay mga problema, kay moabot ang kinabuhi, kini nakapabugat sa mua, kini nakapakuan sa mua, pero mubangon mi. Di mi muundang, di mi magpadala. None of these things move me. Amen? Mo press on me para sa Ginoo. Higala paminaw. Ecclesiastes chapter 7 verse 8. Kay balo ba mo sa inyo sa Bible may gala Ecclesiastes chapter 7 verse 8? Ecclesiastes chapter 7 verse 8. Better, paminaw. Asa kuno ang mas better, ang beginning or ang ending? Ang giingon sa pulong sa Dios, better is the end of a thing than the beginning. May mga uman sa bagong sugod, sa bagong tuig may hala, init kay sila, excited kay sila, dasig kay sila, hala. Pero wa nila hutay, tunga-tunga sa tuig, wa na. Nawala na, naluya na, na-disappointed na, nahulog na sa sala, ning undang na, di na makita simbahan. Dili ang basihanan sa success ang imuhang excitement. Ang basihanan sa success kung imuhang gitapos ang imong gisugdan. Amen. Higala, ang challenge sa Ginoo sa atong tanan karon, tapusan ninyo unsa ang inyong gisugdan. Giluwas ka sa Ginoo, gibutang ka niya diri nga iglesia, kay diri ka nagsugod, diri tapusa ang imong kinabuhi. Don't end your life wasting it. Nagkinabuhi ka, naa ka dito sa kalibutan, nagkinabuhi ka sa sala, nanghawa ka, nawala ka, ngano man, na-discourage ka, na-disappoint ka, na-insult ka, nasakitan ka, nahulog ka sa temptation, na nadala ka sa imong mga problema, nadala ka sa imong pagbati, unya, wa ka kay balo, hapit na ang katapusan sa imong kinabuhi, unya, diha nimo gitapos ang imong kinabuhi. Dili honorable. Paminaw. Ang giingon ni Solomon, better is the end of a thing than the beginning thereof. And the patient in spirit is better than the proud in spirit.
Amen. So start. So ang final challenge may galan natong tanan karon is this. Balik ta sa conclusion. Start with proper priority. Walk in perfect dependence and live in personal dedication. Amen. Manindog tang tanan palihog. Salamat sa inyong pagpaminaw. Let us pray. Our Heavenly Father, salamat kayo sa mensahe nga gihatag nimo Lord. Thank you nga imo kaming gi-encourage karong buntag by starting our year right with you. Lord, I pray nga kini nga mga pulong matanom sa tagsa-tagsa nga kasing-kasing namo o kini Ginoo mo pahinumdom kanunay samo Lord God. Samtang kami Ginoo nagalakaw sa imo karon nga tuig Lord, matag adlaw, please Lord remind us of this message. Lord, as we continue in our service this morning, bless us Lord and bless our divine worship. And Lord, kaniyang among ginaampo ginapasalamatan in Jesus name. Amen. And all God's people says, let's take a quick break and mga